Hoy, tamad! Pakuya-kuya-kuya ka pa dyan sa loob. Lumabas ka dito, may trabaho tayo. May sinasabi ka pa? Halika na rito, ang tagal mo. Ano ba yung gagawin? Ano ka ba? Bahay. Ang bahay. Ano ba yung alam lang? O, tuting to. Ano ba inaabot mo sa akin? Ba't di ba? Ano sabi mo? Makakaibig ka naman eh. Ano vlog? Ayok lang. O, ito. Ano yan? Bira, engkanto, maligno, at kung ano ng mga impacto. Mga ka-shake, sira na ba ang aking ulo? Ngayong gabi, tunghayan natin ang misteryo. Isang patotoo patungkol sa engkanto. Ano ba yan? Puro ka intro? Magpala ka dito. Lap, Dito ko, tamad. Magandang gabi mga ka-shekels, muli ito si Boy Patatas at muli na naman tayo ngayon magbabahagi ng isang katatakutan ngayong gabi nito at ngayon ay kasama ko muli si Master String Beans. Siya ngayon na magbabahagi ng kwento. Ano ba to? Ipugaw ba to? Alright. Siya nga pala mga ka-shekels, si Master String Beans. So ngayon, kami ngayon ay magbabahagi muli sa inyo ng isang nakapangingilabot na kwento. So sir, okay ka na ba? Naka-recover na? Kahit paano, okay naman naka-record. O kasi nung last vlog natin, Ano tayo doon? wala ka oh. Usay na. Yun. Ano yun? Continue. So ngayon, sir, nung last kasing vlog, wala kasi nun eh. Pumunta si Boy Singkamas. Kaya shoutout ulit kay Boy Singkamas. Salamat sa pagbabahagi mo ng kwento, sir. At ngayon, hindi ko na patagalin pa. Meron tayong bago ngayong makakasama, si Mr. Rotten. Siya ngayon ang makakasama natin ngayong gabing to, mga ka-shekels. Siyempre, may bago tayong ngayong kakosa ngayon. Gandang gabi sa inyo. Ako nga po pala si Mr. Rotten. Alam niyo na kung saan ako mahilig. Yung ano. Pumili ka nga. Pili. Ikaw, hindi ka pipili. Okay. Sige, nakakatawa yun. So ngayon mga ka-shekels, hindi tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo ngayon ay muling ikinig sa bagong scoop na naman ni Master String Beans. Alright. Sir, ano mo ngayon? Natin dyan. Meron tayong kwento na kuha ko naman sa nanay ko to. At bagong-bago, sariwang-sariwa eh. Sariwa. Sarap niyan. Parang ano yung kinain natin kaninang daing, sariwa-sariwa eh. Oo. Came from kanal, Timburnal ba? Sarap Sariwa na eh. Oh, sariwa. Sarap. Nakita ko nga meron pang nalutang. Hirap. Wala ka nang makain. Ganun pang kinakain mo. But, sige sir, ngayon ano bang yung may babahagi sa ating mga ka-shekels ngayon? Siguro familiar ba kayo sa mga engkanto? May mga, kayo dito, mga nalalapit. Idea ba? Engkanto, di ba yung mga engkanto? Yun yung Nasa mga nakatira sa gubat, nakatira sa mga puno. Yan. Parang Yun. mga kapre, duwende, mga kanto. Kausap ba kita? Sinasabot lang ako. Gusto ko Okay. eh. So ngayon, yun nga, sabi nga ni Mr. Raten, nakatira nga daw yun sa mga puno, kabundukan, mga kagubatan. Sabi rin daw, yung mga engkantong yan daw yung mga elemental spirit. Ganun yun. So mahaba lang diskusyon mga ka-shekels kung ibabahagi ko po sa inyo yung kabuuan ng kwentong yan. Pero yung mga elementals o elemento kung tawagin na yan nga, mga nagpapakita sila sa mga puno, Ganito ba yung tsura? kabundukan. Hindi, maligno yan. May maligno. So ngayon sir, balik tayo sa kwento. Bale ito, na-experience ng Ng lola ko. oo. Nanay ng nanay ko. May kwento sa akin to siguro back in 2010 lumipas na rin, pero naalala ko naman at least ibang may bahagi natin sa mga televiewer, subscriber at mga listeners natin dyan Sana all, yung mga ganun. Siyempre, kailangan natin mangalap ng mga impormasyon mga bagong kwento kung sa gayon palagi tayong may bago at sariwa, hindi binasa, diba? Yan. Kasi nung last time, si Boy Singkamas, malupit yung pagbaba. Ay oo, hindi ko nga napanood Oh, bigat. Kala ko nanonood ka, di rin pala. Ang lungkot. joke lang. So ngayon sir, balikan natin yung kwento. Na-experience nga ito ng iyong lola. Ang lola ko. Oo. May kwento dito sa may kwento ito sa nanay ko.
nung panahon buhay pa siya. Pero yumaon na rin na ang lola ko. Oo. Pero naikwento nito, kasagsagan ng kalakasan nito. Mm. At ang mga engkanto raw, normal din na tao eh. Pero mapuputi sila. Mapuputi sila na ano. Tingin ko nga parang mga fallen angel din sila eh. Oo, kasi mahaba ang kwento kong ibabahagi ko eh. Pero sa lahat ng impormasyon na nabasa ko nga, ganun nga sir, sila yung mga fallen angels dito sa lupa na sila'y nanirahan sa mga, yan nga, kabundukan, kagubatan, puno. Sila puno. Isa sa mga bahay nila, mga puno. Saka mga nasa lupa, ilalim ng lupa. Nandun din sila nakitira. Pero mukha raw saan talaga tao. Mukhang tao na. Pero wala silang ganito. Isang straight lang din. Ay, yung wala silang Di ano ko alam dito. kung ano Yung kanal sa malapit sa labing. Sa palagitnaan. Siguro to, parang ano to, ashtray ba to? Tawag nito. Hindi ashtray yan sir. Ano to, yung Hirap. Yung to ashtray, yung pag nag-yosi ka. Pwede rin, Kasi ilalagay ashtray ganun. No? nalagay dito. Hindi kaya ano yun, Mapreso? Hindi, tombstone. Okay naman, oo. Kala ko kasi ibang tomb na yan eh. Yun nga, tombstone. Hindi, lapida yun eh. So ngayon, Sarap ng hangin lang, sarap. Oo. Kaya lang mo ba? baho. Bumabahagi ka na lang ng kwento, nagkalat pa ng Taste muna, sir. Taste muna. Low budget to eh. Uwikat chalis eh. Tingin ko sino kayang palad na pusang ano dito. Dinag. Ayun nga, naamoy nyo na ako ka, titiis ko na lang eh. So balik na sa kwento sir, kasi maganda yung ano maganda yung magiging konsepto nitong ating ano ngayon eh, usapan ngayong gabi. Yung mga katulad sa engkanto. The same din ang mukha ng tao. Ang pinagkaiba lang nila, nagkakakulay silang puti. So isang kulay sila na mapuputi. Puro mapuputi daw. Hindi kaya mag-anak ko yun. Hindi kaya mga albino yun. Parang albino ng kulay eh. Yung mga anak araw ba? Ito. Yun ang anak ng ano Ay, yan. hindi, anak pala to ng ano. Hindi ako ano. Ng tatay niya. Eh. Anak ng tatay niya. Hindi, anak to ng pu. Alam mo yung pu? Anak ng malaki ang po. Hindi, anak ng pu, ibig sabihin, anak ng pugante. Ayun, Kriminal. Nakatakas. Nakatakas. Kaya naman, eh. oo. Burnal, kriminal, sakal. Sakal, yan. Askal. Leto na eh. So ano ba, tatapusin mo ba natin itong kwento to? Magra-rhyme na lang tayo parang mga hip-hop dito. Maganda nga kwentuhan na lang. Ang hirap. Okay, simulan natin na lutang kwento. Siguro ano to, yung panahon kasagsagan ng kalakasan niya ng lola ko. American ulit. Hindi, diretso lang. Hindi, diretso mo lang. Marami kayong mga tropa eh. Naikwento niya sa nanay ko yung mga experience na ba at hindi talaga medyo ano eh nakakilabot. Meron kasi nagkagusto sa kanya yung kanto. Sa madaling sabi, yung lola mo nagustuhan ng isang engkanto. Oo. Kasi ang bahay po nila sa probinsya sa bundok eh. Sa bundok sila, taas ang bundok. Ang bahay nila may pinagigitnaan ng dalawang punong malaki. Malaking puno yun. Dalawa yun. Hindi ano lang. Na-imagine nyo ba? Anong tsura? Oo, ganyan. Di ba napakaganda? Pero may- Probinsya eh, di ba? So, na-imagine ko yung base doon sa yung mga sinasabi. Ano ulit sir? Dito na ano eh. Ganda? Ganda. Okay, ganito. Sa'yo. Bahay, dalawang punong malaki. Bahay, doon po naman. Parang ano. Kasi palagitnaan siya ng ng puno. Na napapagitnaan siya. Kumbaga parang sa pagitan nun, nung dalawang punong yun, mayroong tahanan na sa gitna. Nandun sila. So, parang ano nga sir, creepy yung lugar. Kasi nga, probinsya, eh, madaling magtayo ng mga bahay-bahay. Oo. Wala namang lupad. Wala namang nagmamayari ng lupa dahil bundok lang. So, ano, continuation ng kwento natin. Nagkagusto sa kanya yung kanto. Ngayon doon. Doon sa pinaka mismo Sa puno. Ito ang problema. Paano niya, ito ang tanong di ba ngayon? Paano niya nakikita yung kanto? No. Nakikita niya yung kanto, may sumusundo sa kanyang sasakyan. Pero siya lang nakakakita. Buti pa yung kanto nung may sasakyan. Pero Sinampal na naman tayo ng kahirapan. Pero matindi nun, nahihimatay siya.
Pagdating ng engkantong yun, may pabango sila na pwedeng mahimatay yung tao. Humihiwalay na yung kaluluwa. Hihiwalay ng kaluluwa niya yung lola ko. Grabe, no? Naikwento niya kasi gising ang diwa niya eh. Nakita niya lahat eh. Diba? Naikwento niya yun. Isipin niyo pa naman yung lola ko, sa 10 anak niya, nilagang gusto pang engkanto. Siguro kasagsagan ng panahon na yun, siyempre wala nang pipili na engkanto eh, mga polo na angel yun, mga yun. Wala nang ano sa kanila yun. Hindi, Maganda ka siguro man, pangit ka diba? Wala namang siguro ano sa tao lang naman, tao na tayo eh. choosy lang naman ang tao. Oo, pero pagdating siguro sa mga ganyan, Hindi naman siguro, base sa ano ko niyan sir, pagkakaintindi ko sa kwento mo, maaring yung engkanto, iba yung ganda ng tao. ay siguro, Iba yung kagandahan na nakikita nila. Nagkaroon ng nabigyan siya. Isipin mo ba naman, ito lang ng tanong na ito, wala ba siya nagustuhan ng kapwa niya? At sa tao pa siya umibig. Oo nga, bagay. Sa dami nila noon. So bali ganito, dumating yung engkanto, automatic sir na himatay ni lola ko. Pagkahimatay niya, umaalis na yung kaluluwa niya, sumasakay na sila doon. Sa ayaw sa gusto niya, hindi siya pwede tumanggi eh. Talagang dumating na yung sasakyan eh. Ang matindi doon, naririnig niya na may bumubusina na sa bahay nila. Naririnig niya na yung busina, naamoy niya na yung pabango at alam niya na. Alam ba siya sa Lusundo eh. Parang ano yan sir, parang familiar yan yung mga kwento sa Magandang Gabi Bayan. Yung mga tao din na sinusundo daw ng engkanto. Hindi rin nalalayo sa At yung kwento mo, parang doon sa kwento yun na mayaman daw yung engkanto din yun. Oo. Sa totoo lang mayaman talaga sila. Talaga may mga property sila eh. Ano ba yung parang kasi ang kwento niyan, parang sumabay din dun sa Biringan eh. Sa mga susunod natin yan, may kwento tayo May dyan. mga ano no? Kasi Yun din na nakikita nila. connection siya eh. Yun din ang kwento nun. At tanging makakakita lang din yung mga taong na-experience. Isang ano rin yun sila, isang grupo din. grupo din yun. Pero alam ko, isang ano yun sila eh. Sa yung lugar na yun. Hindi naman siguro, baka nawi ko lang. Marami siguro. So ngayon sir, nung sinundo siya ng engkanto yung lola mo, sumama siya. Wala siyang magawa, kundi sumama. Pabalik-balik. Kumbaga nakakakit siya sa ganung Oo, paraan. wala rin siyang magawa eh, kasi kaluluwa niya siya eh. Humiwalay ng kaluluwa niya eh. Ano yun? May parang nakwento ng lola mo na kumain siya ng kung ano yung Hindi, ito na kasunod. Sa bali, pagpunta nila sa lugar na to, syempre puno lang eh, kung literal tayo, realidad, puno lang. Pero pagpasok ng kotse doon, napakalaking lugar pala nito. Napakalaking syudad. Yung nga, syudad. hawig na nga sa Biringan ng Yung kwento. punong ito, pagpasok nila ng kotse nila, ng kotse yung sinasakyan nila, yun, nakita nila, napakalawak ng lugar, syudad talaga. At nakita niya lahat ng mga nilalang na nandun. Kapwa yung kanto. Ang puputi, ang gaganda, may tsura talaga. Na hindi itsura ng tao Yun ang kinagabahan natin, na mas magaganda pa sa tao. Punta tayo doon. Hindi natin mapuntaan. Hindi kaya ng puntaan ng realidad. Kahit wasakin mo pa ang punong yun, hindi mo makikita. Kailangan kusang loob nila ginusto mo. Kailangan mismo makakita ka talaga niyan. Nang sagay siguro, yun ang magbubukas ang pinto. Para sa kanila, sa mga nilalang yan. Sabagay. For sure naman, hindi ka naman paniwalaan eh. Ano ang isipin ng tao? Baliw ka. Tama Ano, na. hallucination? Tama na, dala-dalawa pa kayo nagsalita ng baliw eh. Baliw ka dahil wala kang kain. Baliw ka dahil puro ka... Pero salita. Hirap. Nalulung ka na sa pinagbabawal na utot. Yan, bigat. Sarap. Kaya nga ako, iniwasan ko na yun eh. Pinagbabawal na ano. So ngayon sir, nung pumunta kayo doon, Hindi siya. siya pala, sorry sir. Nung pumunta ang lola mo doon sa lugar na yun, nakita nga niya yung kagandahan ng Oo, lugar. Nakabalik pa siya sa Nakakabalik naman siya kasi nga 'di ba ginugusto siya ng Encanto. Siyempre atong dito, gentleman sila. Ano yung hatid sundo? Siguro, nakakabalik siya eh. Sana all, no? Hindi naman pala siguro Sarap sila. nun, hatid sundot. Hindi naman sila siguro pala Sundo. kukunin ka agad. May pagkaano sila yung sige, sasama kita dito. Susunod, babalik kita ulit sa pamilya ko. Oo. Hindi naman sila ganun na pupursay mo yung tao na Kunin. kukunin na rin nila. Ang lupit mo. Kakaiba, mahiwagang manliligaw. Oo, napaganda ng lugar, napaganda ng mga tao ng mga nilalang na nanirahan dito. Perfecto. Yun nga, kaninang tanong ko lang, bakit hindi siya nagkagusto sa kapwa niya? Kilala ko yan, perfectong tao. Hindi kasasan. Parang Jeff ba yung pangalan? Hindi, Ryan ang Si pangalan. Ryan. Boss Ryan yan. Boss Ryan, shout out. Uy, nga pala kanina, di ba may nagpaparnaw ka?
Ay, sige. Mamaya natin matiisin. Mamaya natin yan pagkatapos ng buong kwento. So, bali, ito na. Nagkaroon, di ba, dinala na yung ano ko, lola ko. Siguro, nagkaroon ng piging, malaking piging. Handaan, gano'n. Tandaan, dun sa yung panahon na to, nagkaroon sila ng piging. Siguro yung grande na. Siguro nga, baka ito na yung panahon na ano eh. Baka, siguro, papakilala niya na sa lahat na may nagusto na kung nila lang, di ba? Nung kumakain na sila, nagtanong yung lola ko, ang tabang ng pagkain, wala ba kayong asin? Mm. Pagsabi niyang kung wala ba silang asin, nagising siya. Nagising siya at hindi na siya ginambala ng mga engkanto. So parang ano no, parang ayaw ng mga engkanto sa asin. Siguro. Kasi sabi ito ng mga naunang taong nanirahan dito sa lugar natin sa Cavite o sa kung saan pa man, hindi ko alam pero dito kasi sabi kasi yung asin, likas daw yan. Kaya pag ang gamit, kumbaga yung isang likas, kaya daw magtaboy yan ng mga masamang spirito. Hindi rin ako naniwala sa aswang din, may tabo yung asin. Oo, pero Pero hindi ko alam, sabi lang nila. kalimitan kasing ginagamit, asin tsaka bawang eh. Sa mga aswang. Pero sa engkanto kasi, parang nakapagtataka na yung asin, naitaboy sila, di May ba? taboy nga sila eh. Hindi ba dahil nga sa likas nga ito? Hindi kong wala eh. Malalim ang pagkakaano din. Malalim. Gano'ng kalalim yun? Then dahil sa asin, hindi sila natakot sila. Nataranta sila. 'Di ba? Sabihin mo lang asin. Yung sinabi lang ng lola ko eh, dahil natatabangan niya eh sa kinakain nila eh. Kumakain na sila. Kaya grabe, no? Babing kwento. So ano yun, sir? Naulit ng naulit. Hanggang sa yun yung nangyari. Yun Sabi na na yun. siya. Hindi na siya ginambala. After nung Nasabi incident niya yun, ganun. yung asin, Wala hindi na siya wala na. ginawa. Hindi na siya Yun na yung pinakagamot. Hindi na siya nahimatay. Kasi automatic yun eh pag sinundo na siya. Darating at darating na yung kanto mo. So kakaiba, no? Kung bakit ayaw ng asin ng engkanto, di ba? Yun ang ano natin. Aalamin natin sa mga kung may susunod tayong mga ganito. Oo. Maring... Ibigay mo yung sabi. Pag ano ka nga sir, baka may mga taong mapapanood ito. Baka may tanong tayo, bakit ayaw ng engkanto sa atin? Yun, no. Try mo, sir. Mga ka-shekels, pwede nyong i-comment down below yun, no. Naniniwala ba kayo na ang asin pantaboy sa mga engkanto? Ang makakasagot po nito, may chance ang manalo, trip to Paris. Paris ni Manay. Sa kanto? Oo. Paris, trip to Paris. For 2 Mm, 2 days ganda. ka, kakain ka lang Paris. Dalawang araw ka kakain ng pares o Oo. sabaw lang. Bubulan kung ano. Hanggat kaya mo hanggang bumula ang bibig. Yes. Masarap. Yan ang napaka grande ng ano mo, Grand Prize sir, di ba? Oo, Trip to syempre. Paris. Kung ayaw nyo yun, trip to Bacau, Porto pa rin yun. Yun, sa gate 4 sa EPSA. Gate 4. Tama. Di ba? Ganyan ka big time. Oh, big Bigyan time. pumasahe. Mhm. Wala nang balikan. Wala nang balikan. Oo. Road trip, endless to road trip no. Pero yung kwentong yun, balik tayo sa kwento. Yung kwento kasing yun, talagang halos yung mga docu ng mga engkanto, lahat may mga ganun din na sinusundo sila, ang bango-bango nila. May isa pa akong dadagdag, dulugtong, pero natapos ko Pero na sa, nakapagtataka na may ganun pala talagang nilalang. natapos ko na yung sa lola ko. Ito yung kasunod. Naikwento lang din naman sa akin to. Pero buhay na buhay ang kwentong to, hanggat hindi namali sa isip ko to. Ano siya, yung, ano ba tawag doon, sa loggers ba yun? Nagpuputo ng puno. Laggers to. Yun nga, yun ang trabaho niya. Trabaho nila, di ba? Siyempre sa kagubatan, malalaking puno dyan. Mga nangungunang troso. Mga magtutruso, gagawin mga papelo, ano pa mang kailangan gagawin doon. Ano yung pinuputol nila, mga gatroso. Mga katulong, laki nun. Tatabaan, sir. Yes, sir. Yes sir. Parang may kilala akong matabang puno. Wala ako natututunan dito. So bale, nangyari dito, sanay na siya, yun ang trabaho niya, di ba? Yun ang trabaho niya. Siyempre, ikaw, piyasa ka na sa pamumuto ng puno. Isang araw, hindi ko alam kung na-tsempohan niya eh. Ewan ko, hindi. Pagputol niya ng puno, ang dami nagsigawan. Nagsigawan yung mga nasa loob ng puno.
Akala mo raw may mga tinutorture eh. Nagsigawan sila, ang dami nabasag. Yung basag talaga literal na map. Kumbaga mapinggan, babasagin talaga. Hindi kaya bahay yun, sir, ng elemento. Hindi ko alam sir eh. Nabasag yun. Nung pagputol ng puno niya, ang dami nagsigawan. Parang siguro baka namatay din yung iba dun. Natin alam eh. Siyempre ikaw, as ano, yung unbeliever, doon sa bagay niya, natural lang sa'yo. Pero narinig niya talaga. Doon siya nagtaka. Ito naging consequence niya. Kinabukasan namatay siya. Kumbaga binawian ng buhay yung Nabuhay siya. yung Sa dami siguro nung namatay, doon sa lugar na to, Yung sa punong sa punong yun, sa mga kanya, nilalang na yun, parang na, binawian naman siya. Kaya ano yan eh, mahiwaga eh, yung mga ganun talaga, yung mga mapunong lugar, yan, mga mahiwaga. Hindi natin alam, baka nga sinundo sa Baka Pagkasundo eh, sa kanya, baka hindi na binalik yung ano niya. katawan, yung kaluluwa niya sa katawan. Tuluyan na siya ng katawan. kumbaga dinaan siya sa bangungot. Hindi natin alam eh. Hindi nga natin masabi, hindi sir. ba ngungut? Kasi literal eh, kukunin ka talaga nila eh. Sa ayaw at sa gusto mo. Yung kasama kita palagi, yun yung bangungot. Yan. Alam mo naman kasi kung saan ako mahilig. Yan. Ayoko niyan. Hirap. Parang ano eh, parang nagsisisi ako nung nakasama ko to eh. Si Mr. Rotten. Ratin yan. Mr. Ratin. Bago ka na yan. May bago tayong mga shekels na kasama. Ito, German to, Mr. Ratin. Parang rat, tsaka... Ano, Rotten? Saka 10. 10. Number 10. Rotten. Sa Tagalog, Hindi, pagkabulok ba? siya si Mr. Bulok. Pagkabulok. Pero balik tayo sa kwento ulit. Ang nangyaring yun, nung binawian ng buhay yung taong yun na nagputol ng puno. Ano yun, sir? Bale, naiuwi pa yung katawan niya sa bahay niya. Oo, doon na namatay sa bahay. Okay. Kinabukasan niya, namatay na siya. Hindi naman dahil sa pamumuto lang. Oo, akala ko doon mismo nung Doon sa mismo nagpupul nga siya. lang din. Nabuhay pa, nakauwi pa siya. Grabe. Pagka uwi niya, kinabukasan niya, hindi mamatay siya. Kaya, Pero nakakakilabot hirap. yun. Kasi syempre, habang nagpuputol siya ng puno, may kasama siya. Oo, ang hirap At yung mga ipaliwanag. kasama niya, yun yung nakakarinig din na may nagsisigawan. Ang gulo-gulo. Kasi puputol ka lang ng puno eh. Dapat nga marinig mo lang din yung napuputol na puno eh. Di ba kinakaad ka mo? Anong gagamitin Iba mo? ni narinig Chainsaw, di ba? din. Change, oo. Parang ano na eh, sigawan na ng mga tao. Oo, di ba? Tulong! Hindi natin alam kung anong mga lengguwahe ng tao nila. Pero narinig nila, napakalakas ng sigawan na iyawan. Grabe, mahiwaga nga talaga. Kaya yung mga puno, dapat yan talaga, ano eh. Ano sabi ng mga ano dyan? Nagpe-pray ka muna bago mo putulin. Ano sabi ng mga ano dyan? Hinduism ba yun? Na, Na may buhay ang puno? sabi, oo. Ah, di ba? Hindi, Buddhism din. Buddhism din Alam ba yun? nila na may Buddhism. buhay ang puno eh. Kaya hindi nila Ay Buddha, kasi mahilig sila. Si Buddha kasi sa nature. Ano sila ano? Kaya siguro naniniwala sila may mga nilalang din sa loob eh. Oo. Di ba kaya hindi nila basa-basa nila gagambalain. Kaya tingin ko mga elementals yun, yung mga Yan din, natitrahan. elementals din yan eh, yung nadaan. Pusa naman yun. Pusag na. Swimming! Kaya tayo ano eh, nagkakalat ng amoy dito sa likod eh. No, tingin ko ito yung ano eh, bumabardagol dito lagi. Elementalis ang amoy. Ba't nga dito? Dami ka. Ayan ah. Huwag mo pinapakita sa video. Eh, be kind to animals eh. So sir, ayun ang pinaka-kabuuan ng kwentong ibabagi mo yung gabi. So yun mga ka-shekers, bago kami magtapos at shoutout muna kami. Shoutout nga pala kay Sir Edmond yung kanina. Yung gumawa kami ng intro sa vlog, tsaka si Sir Ryan yun. So salamat sa inyo mga sir sa opportunity binigay nyo sa amin na kami makapag-intro sa inyong place. So yun lamang mga ka-shekers, maraming salamat sa inyo na hanggang sa dulo ng video ito ay umabot at pinakinggan muli ang aming kwentong nakakilabot. So huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel muli. Ito po si Boy Patatas at isang makapanindig balahibong gabi sa inyong lahat.